Dumating po na bagong Adan ng Panginoong Hesus. Siya po yung huling Adan na namatay sa krus. Nagsa-celebrate po natin next week. Palm Sunday nga po pala ngayon. So wala man kayong dalang palaspas. Every Sunday po nasa inyong puso, pinapalaspas po natin yung worship natin kay Lord. Wag lang mo natin pagdating ng Friday, iba na yung ating sigaw. Hindi na Hosanna, kundi crucify Him. Yun po ang problema ng marami. No, hindi tayo mamundin doon. Yun po ang problema ng mga nasa Biblia ng panahon na yun. Palm Sunday, they sing Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Yung word na Hosanna is God save me. No? Save mo kami. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna. Pagdating po ng Friday, yung same people ang nagsigaw din ng crucify Him. So, hindi po, sabihin sa katabi mo, hindi ka ganon. Kasi tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon tagapagligtas. Amen? And since tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon tagapagligtas, we belong to Him. Yun po ang ating pinag-aaralan this year. Kanino ka pag-aari? Kung pag-aari ka ng Panginoong Hesus, ikaw ay kaisa mo si Kristo, at si Kristo ay kaisa natin, iisa po tayo. Ikaw ang Panginoong Hesus. And we can only find that and draw that from the Word of God. Kaya nga ho, sinimula natin yon sa Book of Ephesians. Doon tayo nagsimula sa Book of Ephesians, natapos natin yung Book of Ephesians, palapakan na natin ang bawat isa. May mapagbabalaki na ho tayo na, nakatapos ako ng isang libro sa Biblia, yung Ephesians, kasi pinag-aralan natin sa Heart of Worship. Pasok naman po tayo ngayon sa Book of Philippians. At ang tema po ng Book of Philippians, ang sumulat po nito ay si St. Paul around AD 62, tayo ay nasa AD 2025, AD 61 and between AD 61 and 62. Amen. Last week, pinag-aralan po natin paano na-found yung foundation ng Philippian Church. Paano nangyari yun? Di po ba? Sa Acts chapter 16, AD 55 po yun. Between AD 54 and 55. Bakit ko binibigay sa inyo po yung mga timeline? Kasi po, mahaba po yung Biblia po ay may timeline yan. Hindi lang po ilang araw yan, ilang linggo, talaga pong buwan at taon mo yan. So after so many years, na-form na po at na-found na po yung Philippian Church, ang ginawa po ni St. Paul, siya ay sumulat uli sa kanila para i-remind sila at pasalamatan. Una ho, pasalamatan. At mag-report sa kanila kung ano yung nangyayari sa buhay ni St. Paul. At pangatlo po, hindi lang po yun. Siya ho yung nagpili rin ng maraming encouragement sa kanila. Amen. At yun po ang ating pinag-uusapan ngayon. At ang keyword po natin sa Book of Philippians ay joy. Sabihin natin joy. Be joyful. Amen. Maging masaya. Ito ang sabi sa Philippians 4:4, the Good News Bible. The Good News Bible, Philippians 4:4. At ito po ang sabi ni St. Paul. Ang sumulat po nito si St. Paul. At ang sulat niya, may you always be joyful, may you always be joyful in your union with the Lord. May you always be joyful in your union with the Lord. At hindi yung tumigil si St. Paul ng isang word lang na maging masaya kayo. Bakit ka pwede maging masaya? Kasi ikaw ay kaisa ni Kristo. Yung word na rejoice in the Lord, ibig sabihin nun, because you are united with Christ. Christ and you ay may isang identity. Yung identity na yun, dineclare natin kanina simula. Ikaw ngayon ay merong kakayanan na maging joyful. Yung joy po is the fruit of the Holy Spirit na nilagay sa atin. Kaya pag malungkot po tayo nalolongkot, tayo namamong problema, hindi ho bagay sa atin yun. Ang bagay sa atin ay maging joyful. Sabihin natin joyful. Kaya ang command ni St. Paul sa mga Christians, lalo na sa church ng Philippi, ay be joyful. Why? Because you are united with the Lord Jesus. Kaya, ang sabi ni St. Paul, I said it again, rejoice. Sabi natin, rejoice. Kaya ang letter po ni Paul ay pwede natin hatiin sa 4 na chapters. Nung sinulat po ni San Pablo ang
Book of Philippians, ang letter niya sa Philippians, hindi siya naglagay ng chapter and verse. Wala pa ho, hindi uso yun noon nung nagsusulat ang mga Bible writers noon. Dire-diretso lang po siya tulad ng ginagawa niya pong sulat. No? Ang naghati nito, isang matalino po na I think isa pong pari siya. Ang ginawa niya po ay binigyan niya ng chapter and verses ang mga Bible. At na-divide niya ang Book of Philippians sa 4 po na chapters. Philippians chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. Sa chapter 4, siya ay nagsabi, magsaya kayo. Inuulit ko, maging masaya kayo. So, ang pagiging masaya ay meron po na kinokontrol sa atin. At hindi po tayong magpapakontrol nito ang Panginoong Jesus. So, these 4 chapters, binigyan din po natin ng outline ng number 1, chapter 1 is the single mind. Sabi natin single mind. Number 2, the submissive mind. Chapter 2. Chapter 3 is the spiritual mind. And chapter 4 is the secure mind. Puro S po ito ulit. Hindi po akin itong outline na ito. Itong outline na ito ay akin po nakuha sa libro ni Warren Wiersbe na Be Joyful, na since nang ako earlier ng pagiging Christian ko, ay napapakinggan ko na to. So ngayon po, hindi na rin po bago sa akin to. Pero alam niyo po, may bagong mensahe sa atin ng Panginoon sa pag-aaral po natin ng 4 na chapters nito. Chapter 1, single mind. Chapter 2, submissive mind. Chapter 3, spiritual mind. And chapter 4 is secure mind. Napakalaga nitong 4 na ito. Pero bago tayo pumasok ulit sa chapter 1, tulad po na napag-usapan natin last week, nagpahapyaw lang tayo ng chapter 1, verse 1 to 6. Gagawin ko uli ngayon yun. Kasi po, ang title ng ating, ang theme ng Book of Philippians is, ano po? J-O-Y. Ano po yun? Joy. Yun po yung key word. Joyful or rejoice. Eh sabi po sa John 10:10a, the thief comes only in order to steal, kill, and destroy. Kilala niyo po ba yung thief na yun? Pinag-usapan po natin last time sa Book of Ephesians. Yun daw yung devil na gusto na gumawa ng hindi magandang bagay sa atin. Yun po yung thief. Ngayon, ang ating po pag-uusapan dito, yung pong thief na ito, kung ano yung gusto niyang gawin para hindi ka maging joyful. So, the thieves that rob you of your joy. Diba, pagising mo natin kagad, minsan, asaya-saya natin. Tanga po ba yun? Bigla meron lang mga napanood tayong balita, napakinggan tayong balita, o may gumising sa atin, hindi maganda yung pagkakagising sa atin, tawag doon, bumangon ka sa maling side ng higaan, ano po nangyayari? Hindi ka na masaya. So ito po yung, meron pong ilang mga bagay na nanakaw po ng ating pagiging joyful or pag-rejoice. Number 1, tulad ng nag-example ko, yung circumstances. The thieves, number 1, magnanakaw, circumstances. Yung mga nangyayari sa'yo at sa paligid mo. Ito po, wala tayong control dito. We have no control over the circumstances of life. Wala po makakontrol ng mga pagkakataon at pangyayari sa buhay natin. Amen? Ay, yung umaga mo yung masayang-masaya ka, nakapag-pray ka pa, talaga nakapagbasa ka ng Bible, tapos nakapag-worship ka pa kay Lord. Sa kalagitnaan nun, minsan may mangyayari na hindi natin kakontrol-control. Amen? Actually nga daw po, 80% ng buhay natin, hindi natin makokontrol. Ang makokontrol mo lang yung 20%. Yung 20% na yun, yung attitude mo towards yung circumstances. Magiging joyful ka ba? O hindi. Amen? So, too many people are unhappy because they do not accept the things or circumstances that they cannot change or have no control over. Marami daw po, tulad ng ating binabasa ngayon, hindi nagiging masaya kasi gusto na kontrolin yung mga out of control na pangyayari sa buhay. Traffic, minsan out of control na yan. Tapos pagdating mo pa sa opisina, sabi mo, boss, na-traffic ako eh.
Alam niyo ba kung akong boss mo, sabihin ko, gumising ka sana ng maaga. Umalis ka ng maaga. Bakit ko nasabi yun? Nasabihan ako pa nun at may nasabihan na rin po ako ng gano'n. So, yun po yung puntos noon. Hindi natin makakontrol yun. Pero dun ba sa gitna na hindi makontrol na yun, pagdating pa sa office, ayun pa yung masasabi sa'yo ng boss mo, hindi ka naintindihan. Eh baka hindi ka maintindihan kasi buong linggo, yun na yung reason. Talaga hindi ka niya maintindihan. Pagdating ng performance rating, ay nako, lagot ka kay Kuya Ron, kay Manager Ron. Amen? So, minsan, hindi natin maiwasan talaga yung mga bagay na yun. Nagda-drive ka, ang ganda-ganda ng flow ng drive mo, meron may kakat sa'yo na motor. Hindi po ba? Mga kapatid, kung dito nainis na kayo sa mga motor, punta kayong Vietnam, mas nakakatakot tumawid. No? Kala kong babait. Pero pag baba ko sa motor ng mga Vietnamese, nakangiti sa'yo. Ang babait. Pero pag sumakay na ako ng motor, nag-iiba na yung kanilang minsan ganun din po tayo, ang bait-bait mo, bago ka sumakay ng sasakyan. Pero pag sakay mo sa sasakyan, nag-iiba, parang may nagka-transform. Di po ba? Nagiging Jekyll and Hyde. Minsan hindi ako doon hindi ako exempted Minsan nakapaalan, bakit ipit? Ganun ka. Amen? Kasi po apektado ng circumstances. Di ba yung kwento ko sa inyo last week? Last week ba yun? May pinuntahan kami Sister Cora, galing kami sa bahay. Patawid po kami papunta ng Vista Mall. Meron pong motor na pumasok na gano'n. Kagad. Tapos sabi po, pinipigil pa ako. Kasunod na ako ng pakaliba. Alam niyo, sabi ko, parang nagalit po ako. Nainis ako. Nasabi ko mga Sister Cora. Alam niyo, pagdating namin sa Vista Mall, dahil meron kaming bibiling gamot, meron kaming ginawa ni Sister Cora dito. Na-remind ako sa sarili ko, bakit ganun yung naging attitude ko ng oras na yun? Naalala ko po, meron circumstances sa buhay ko na hindi out of control pala, hindi ko alam na ko-control na pala ang circumstances ko. Kaya sa ma-control ko yung circumstances niya. So hindi ako guilty, kailan na po nangyari ito, I think 2 weeks ago. Itong lesson na ito, hindi lang po para sa inyo. Para sa atin pong lahat ito. So kung may tatamahan dito, una ako po. No? So wala po tayong sisinuhin dito, hindi po ito personalan, tanging trabaho lamang. Pag-usapan po natin, para po sa ating lahat ito. Kaya nga po, nagiging resulta, frustrations, disappointments, and eventually, hindi mo makontrol, nagsasuffer ka na sa mga circumstances. In the end, no, na nangyari ay, imbis na maging magandang future, ay napunta po sa hindi magandang lugar. Ang dami pong traffic mishap ba ang tawag dyan? Naka-video pa yun, nakita natin. Baka maganda yung araw ng una, may kumat lang sa kanya. Ayun na po ang resulta. So, circumstances. So, ano yung mga bagay na hindi natin makontrol? Ito, nakita ko lang po ito sa Google. What things in life are out of your control? Number 1, future. Hindi mo alam ang future mo. Pero maganda po, because Jesus lives, no? I can face tomorrow. Because He lives, all fears are gone. Because I know, He holds my future. And life will, is worth a living just because He lives. Kakantayin nun natin sa Sunday yan. Ay, hindi po. Yun po isa-celebrate natin sa Sunday. Buhay po ang Panginoon. Future. Sabihin natin future. Ang sabi dun sa John 10:10a, that thief comes to steal, kill, and destroy. John 10:10a po yun. Sa John 10:10b, ito po ang sabi, I came that you may have a good future. A life overflowing future. I came that you may have life and have it more abundantly till it overflows. Ang nagsalita po ron, ang ating Panginoong Jesus. You cannot control your future, but you can let someone control it. Put it in the hands of the Lord. Kayo na pong bahala sa future ko. Number 2, death. Malilimitahan ang death kung binigyan ka ng gamot ng doktor, inumin mo kasi maintenance. Tama po ba? Malilimitahan yan, mapipigilan yan pero wala pong, madedelay pero walang makakapigil. Death is imminent. Papunta po tayo lahat doon. May nauuna lang.
Amen. Ang puntos po dito, hindi natin makokontrol yun. Pero, bibigyan ka ng wisdom ng Lord paano humaba ang buhay mo. Kasi ikaw mismo, lifestyle and everything, pero hindi mo makokontrol yan. Kaya kung may mga nauna sa pamilya natin, ganun po talaga, andun po yun. Ano man ang nangyari, andun na po yun. So, sa Diyos po natin sa Panginoon. Number 3 is learning. Bawat araw po, nagbabago ang knowledge. No, lalo na sa internet world, ang dami na po, no? Ang dami nating pwedeng ma-pick up na mga learnings. Amen. Hindi mo agad makukuha lahat 'yun. Kaya minsan kung hindi mo makuha agad, patience, hindi mo makokontrol 'yun. No? Ang pinakamaganda na sa mga uncontrollable learning, matuto kang magpaturo. Huwag ikaw lahat yung magaling. Kasi pag ikaw lahat ang magaling, wala kang matututunan. Naalala ko tuloy yung kwento. May isa pong Chinese na priest. Ano ba tawag doon? Di po ba? Nilapitan siya, gusto niya, pwede po ba magpa-disciple sa inyo? Sabi ng Chinese na scholar. Nilapitan siya ng isang estudyante. Tapos, nung paglapit nitong estudyante na ito, nagkwento na ho siya na nagkwento. Ang ginawa po ng Chinese scholar, gusto niya maging teacher, may hawak po siyang a pot of tea. At meron po dalawang lalagyan doon na nalalagyan po na cup. So habang nagsasalita po siya, sinasali niya yung tea. So habang sinasali niya, salita yung estudyante niya, gusto maging estudyante. Hanggang sa nakita niya, yung tsaa po lumalawa na po dun sa buong table. Tapos sabi ng estudyante, tumatapon na po yung tsaa. Sabi niya, tumigil po yung scholar, binaba niya yung kanya pong lalagyan ng tea. Sabi niya, ganyan ka. Paano pa kita matuturuan kung punong-punong ka na? So sometimes we need to empty yung atin po sarili sa Panginoon para matutunan tayo. Alam po magandang attitude every Sunday. Panginoon, alam ko paulit-ulit lang si Pastor Ripe for almost 20 years na. Alam ko lang mga jokes niyan, mga corny jokes. Alam ko na rin, pagdating sa verse na ito ang sasabihin niya. Pero maganda pong attitude, pwede po bang bigyan mo ako ng bagong pandesal na ito? Maging fresh po yung pandesal na ito. Hindi yung sinabi ko sa binilang ko at pandesal, mainit to kanina, no? Bumili ako at pandesal kasama sa kuya noon ng isang araw. Sabi ko, magkano to? Sabi niya, 25. So, kinuha ko, naka-plastic pa. Sabi ko, mainit to kanina, no? Sabi niya, oo, bago lang yan. Pero hindi na mainit. Puntas po doon, hindi ko siya diniretso, luma na ba ito? Gusto ko lang po sabihin, bago to, no? Pero puntas po noon, laki natin isasaring mainit na tinapay. Kahit na pare-parehong luto ang ginagawa ni Brother Ipet sa lugar na ito. Kaya meron po ba ang kausap? Nakasama ka dito? Dahil mo lang yung pasilipin para hindi ka mag-aral. Hindi po, nag-aaral po ako. Kahit ka nanonood ako ng telenovela, nag-aaral pa rin po ako. Kaya yun po ba? Pang-apat, ano po? Time. Walang makakakontrol ng time. Tayo po, pare-pareho 24 hours ang time natin. Pare-pareho sa mundong ito. Magpunta ka sa ibang bansa, nauuna lang yung time ng taga-Korea, tama ba? At taga-Australia, at nahuhuli yung taga-Amerika na sobra-sobra, o taga-Europe. Pero pare-pareho ang oras natin. Mga kapatid, pareho tayo ng oras ng China, Malaysia, tsaka Singapore, at tsaka Hong Kong. Pare-pareho po yun. Pareho lang ang oras, pero Thailand, medyo yata sila delay. Ang puntos ko po dito, pare-pareho tayo 24 hours of time. Na hindi natin makokontrol yan. So wag ho natin yung circumstances na hindi natin makontrol yung oras, ay pasa Diyos po natin. Lord, kayo na pong bahala. At pag si Lord yun, ang tama ng time natin, maganda po ang magiging timing ng buhay natin. Ito po number 5. Ito malimit na napoprostrate tayo. Thoughts. Isip. Tama po? Lalo pag nag-drive si Kuya Ron. Hindi po ba drive si Kuya Ron? Ako na lang, si Kuya Ron, magkakasama si Kuya Ron. Nagdadrive ako, biglang may kumaliwa. Di po ba? Kung kakaliwa pala siya, hindi siya sa side ko. Ay napasunod ako sa kanya, hindi siya sumignan. Iniisip niya, alam ko na yung gagawin niya. Kala niya kasi mamuhula ako.
Amen po? Ano yung mahula ako kaliwa eh? Di ako sana, kung malayo pala siya, sumenyas na siya pakaliwa, dito na ako pupunta sa kanan para hindi niya ako maabala. Pero ang puntos ko po, kala niya lang po, alam ko na yung gagawin niya. Minsan po mapoprostrate ako. Tama po ba? Tama po? Ang puntos nito, ang mangyayari sa akin, paalalanan ako, hindi mo control yung isip niya. No? Kaya lang marami kasing ano sa kalye. Yun na lang po i-remind sa'yo. Marami nagmamadali, baka nawiwiwi or ano. No? So mindset of other people, iba hong upbringing, magkakapatid nga ho, iba-iba pa yung minsan pananaw, nag-aaway-aaway. Tama po ba? May kahit nagpalaki pareho. Hindi po ba? Mindset of other people, hindi natin pwedeng control. Huwag natin assume na yung katabi mo, yan pareho ka ng isip. Baka yung katabi mo iniisip niya, ano kaya lunch, ikaw dinner na. Tama po yun. Iba pong isip, ay kakain ako ngayon ng ano. Sabi ni Sister Cora, gusto kong kumain ngayon ng puto kalachaw. Ang dalan ko yan. Ako naman gusto ko kutsinta. Tama po. Na-prostrate kami pareho kasi ang kinain namin ay suma. Hindi po ba? Nadala ni Ate Evelyn. Ang ganun po. So, ibang isip, huwag natin kagad, hindi natin makokontrol ang tao. Amen po? Hindi natin makokontrol. Meron po ba tayong natutunan dito? Changing in nature of person. No? Ano yung stress? Ha? Stress. Nawala yung stress. Nature of person. Sa pa yan nakuha yun. No, ano yun? Treatan niyo po yan. Uncontrollable yan. Dati yung bait-bait bilang nagbago na. Tama po yun. Hindi natin makokontrol. Yan. Climate. Lalo na, no? Ang ganda pa ng suot mo. Naka-jacket ka pa. Papasok sa opisina. Biglang tumirig yung araw. Di po ba? O kaya wala kang dalang payong. Sabi mo, ang ganda naman ng araw. Biglang umulan. No? Ang maganda dito, sumakay ako sa may Libertad ng jeep, umuulan. Sabi ko, okay lang to. Basa na, umuulan. Pagdating ko po sa Top Herald, kung nasaan yung PCU, yung school ko, yung college, ay, tarik-tarik ko ng araw. Pagbaba ko doon, basang-basa ako, boom, ano, ang lakas ng araw. Kasi po yan, hindi natin makakontrol. Amen? Pero lang ba ang damit? Saan nagpatuyo na lang po? May date pa naman ako kay sister ko. No? Kita niyo po yung mga kwento. Hindi natin makakontrol climate. Pag nagpakontrol tayo, no? At nagpakontrol tayo sa circumstances ng ating emotions sa klima, malaki po doon nagkakaproblema ang maraming suicide, no? Pagbaba ng pagdami ng mga nagpapakamatay lalo na sa malalamig na lugar kasi po nakokontrol sila nung klima at nung paligid, gloomy yung paligid, no? So ano po sasabi ko dito? Uncontrollable talaga ang circumstances. Emotions mo, napakalaki po niya na makokontrol din tayo. Mamaya pag-usapan natin emotions. Number 2, nasabi na mo dito, kaya bibilisan na lang natin. Number 2 is people. Number 1, circumstances. Pangalawa, people. Yan katabi mo, people yan. All of us have lost our joy because of the people. Ako lang po ba, kayo rin? What they are, what they say, and what they do. Sa mag-asawa po, malimit yan. Hindi yan pa kayo, salita yun yan. Nag-breakfast kayo. Maya-maya lang, may nasabi si Pogi. Ako yun. Iba na ang attitude ni ganda. Sasarpa kayo. Iba na. Minsan di mo lang narinig. Pakisara mo nga yung pinto. Mga gano'n, asang gitan to. So minsan, eto, nasa volume 5 ka, nasa frequency ka ng 702, nasa frequency pala siya ng 605. So nakaganon po yun, hindi kayo tama ng frequency. Kaya patanin minsan yun. Tama po ba ako? Tama ako. What they are, minsan sila. Minsan tanggapin na natin minsan na ganun talaga minsan. Ano yung sinasabi? Minsan yung ginagawa. Minsan tanong ko, ano ginawa ko? Meron pa ba kayong ganun? Ano ginawa ko? Hindi po ba? Wala kang ginawa, kaya nagalit. Kasi may pinagagawa sa'yo, hindi mo ginawa. Tama po ba? What they do. Maganda po ba ito pinag-uusapan natin? I know that we ourselves hindi na tayo sekreto rito, yung mga kinakausap ko dito, kasi inisip natin siya yun. Kasi sinabi niya, kasi siya yun, tsaka sa ginagawa niya. Hindi natin inaako na tayo rin minsan gano'n. And do not know that we ourselves have contributed to making somebody else unhappy. Malungkot ako kasi marami nagpapalungkot sa akin eh.
Baka ikaw rin napapalungkot sa maraming naapektuhan ng kalungkutan mo. Minsan po, malungkot ka, gusto mo lahat ng paligid mo, malungkot. Ito minsan masipag ka, gusto mo lahat ng kasama mo sa biyahe, masipag. O nagbubunot ako dyan, nagkakalat ka. Meron po bang gano'n? Ayan ka na naman! Hindi po ba? Given po yun sa atin. Ito po ay vice versa. It work both ways. Minsan ako yun, minsan Sister Cora. Amen po. Maganda po nito mag-intindihan. Ang rule, kung sino unang nagalit, lalo sa mag-asawa, siya may karapatan. Tinuro sa amin yan ni Pastor Ray Clemente. Kung sino unang nagalit, siya may karapatan. Hindi sabihin nun, si Sister Cora lagi ang may karapatan. Amen po. Amen, Sister Cora. Tinitira ko siya dito. Malapakan natin ang Panginoon. Diba? Always right. Di po ba? Number 3, things. Ito ang sabi sa Luke 12. May verse ako dito na yun. Luke 12, chapter 12, verse 13 and 15. Meron po sumigaw kay Lord Jesus Christ. Someone called from the crowd, "Teacher! Please tell my brother to divide our father's estate with me." Aba, nagsabi pa kay Lord Jesus Christ. Jesus replied, "Friend, who made me a judge over you to decide such things as that?" Then he said, "Beware. Guard against every kind of greed. Life is not measured. Life is not measured by how much you own. Things. Ba't siya meron, ako wala? Bago na naman ang cellphone ni Kuya Ron. Hindi ba kayahin ko siya? Kaya ni Kuya Ron, ikaw hindi. Ako yun. Hindi mo kaya niya. Hindi po ba? Hindi ako. Ano? Ganun po. Buti pa siya pag labi ng damit niya. Ba't yung labi niyang gano'n? Labi ko ganito. Hindi po ba? Hindi po ba? Ingit tayo. Sa magandang tirahan na naman to. Sabi niya, ba't ang damit niyo? Siya, taas-taas ako ganito. Hindi lang sabihin ni Third. Hindi po ba? Sana kung mag-iba taas ako, hindi mo naasawa si Brother Iket, sigurado. Di po ba? Minsan marami tayong mga, ganun bagay. Bakit siya bago na kotse niya, Lord, ako 14 years na yung kotse ko. Di po siya, bago na naman. Nakatatlong palit na siya, ako isa pa rin. Ganun, di po ba? Pa cellphone ko, Galaxy 942. Sa kanya, S29 na. Napakataas na, ang layo na. Ba't ganun, Lord? Di po ba? Minsan po yung mga bagay. Ang sabi ng Lord, panandalian lang yung mga bagay na yan. Maganda po, pag meron po kayo may kausap po ba ako dito? Pag meron po yung nakitang sa isang lugar, naglilipat na ng bahay. Bisa maingit ka, Lord, bakit ako wala pa? Lord, sunod na ako. Kasi nakalipat na siya. Amen po ba? Totoo pong salita yun. Amen po. Maingit kayo, bakit sila? Huwag ko kayong mainggit. Magtiwala tayo sa Panginoon. Kasi yung inggit, yan, sa mga bagay-bagay, yan ang nag-aalis sa'yo ng Diyos. Sa'yo mo nung araw na yun. Nakita mo, bago ang damit, nung iyong kinaiinis sa kaaway. Kaya yung nawala na yung joy. Amen. Mula dito lang, nasa SM Center ngayon. Number 4, worry. Kaya ito pong pinakamatindi. This is the worst thief of all. Worry. How many people have been robbed of peace and fulfillment because of worry? May kasama ba akong gano'n na nandito rin? Lahat tayo magsabi, big yes. Amen. No? Wala kasi Ate Evelyn. Lahat tayong guilty rito eh. Minsan dapat yung araw natin, wala namang dapat maging masaya tayo, nalungkot tayo. Kasi napagnakawan tayo ni worry. Ay yung worry po, ang malinitong worry hindi nasa past. Yung worry po, wala sa past yun. Ang worry, wala sa present. Ang worry laging papunta sa future. Wino-worry mo yung wala pa, hindi dapat i-worry. Nangyayari nalulungkot ka. Amen po ba? Kaya ang tawag sa worry ay IJ, inside job. Minsan hindi alam niya ng katabi mo. Worry is an inside job. You can purchase sleep at the drugstore. Ito, galing mo to kay Warren Wiersbe. But you cannot purchase rest. Tama po ba yun?
Pero pwede mo bumili ng sleeping pills eh. Para matulog ka, yung mga melatonin na yan, para masarap ang tulog mo. Pero kahit nakatulog ka, pagising mo dahil isip mo, nag-iisip pa rin ng worry, pagising mo, pagod pa rin. Meron po ba akong kausap? Kaya ang sabi niya ng Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6. Amen. Pasa po tayo ng maraming verses dito. Babasahin natin ng Matthew chapter 6, verse 19 to 34. Kinakausap na tayo ng Holy Spirit. Can you say amen to that? So ipatuloy natin yan ang Holy Spirit na kausapin po tayo. Don't store up treasures here on earth. Galing po sa bibig ng Panginoong Jesus yan. Where moth eat them and rust destroy them. Totoo po ba yun? Mga bagay, mga ari-arian sa mundong ito ay nasisira. And where thieves break in and steal. Marami yan. Verse 20, store your treasures in heaven, where moth and rust cannot destroy. And thieves do not break in and steal. Dalawang sinabi ng Lord dito. Hindi ko sinasabing tayo ay mag-impok sa kaunlaran sa ating bangko. Di po ha? Nasasabi yun, kayo magtipid, kayo mag-ipon, ganito, ganon. Ang sasabi po dito ng Panginoong Jesus, hindi ka nakafocus doon. Amen po, kasi pwedeng mawala yun. Mag-focus ka sa mga bagay na heavenly things. Kaya palang Book of Philippians, ang citizenship natin, sabi sa Book of Philippians, padadaan natin, our citizenship is in heaven. Madadaanan natin yun. Ito yung mindset ni St. Paul. Kaya joyful ka, kasi citizenship mo, hindi lang Pilipino. Minsan, nainis pa tayo, bakit Filipino citizen tayo? Hindi kaya tayo makabili ng ticket, punta ng Japan, kailangan pa pumila ng visa. Tama po? Kung gusto mo puntahan, hindi mo kagad magpuntahan. Kasi pa, yun po yung nationality natin, inis tayo doon. Amen? Pag senior ka na, mas beneficyo ka. Senior ako, di ba? Senior citizen. Pero ito po pinakamatindi, hindi lang po yung citizenship natin. Our citizenship is in heaven. Kaya tayo daw po ay nag-iimbak ng treasures sa heavenly. Sabi natin, heavenly. Ito po sabi sa verse 21, wherever your treasure is, there the desires of your heart will also be. Kung ikaw ay nakafocus, ang puso mo ay nakafocus sa material na bagay, yun din po ang lalabas sa iyong puso. Amen? Nasaan ba nakatingin ang iyong mga pananaw sa kayamanan? Kayamanang langit o kayamanang pangsamantala? Doon din po lumalabas sa puso natin. Verse 22, your eye is like a lamp that provides light for your body. When your eye is what? Healthy, your whole body is filled with light. But when your eye is unhealthy, your whole body is filled with darkness. Yung tinitingnan po ito eh. Saan ba nakafocus ang iyong buhay? And if the light you think you have is actually darkness, how deep that darkness is? Si Lord Jesus Christ po nagsasabi dito ha. Amen. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, no one can serve two masters, for you will hate one and love the other. Hindi daw pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. You will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and be enslaved to money. Yung money po, kailangan natin yan. Sa church natin, kailangan natin ng money. Pero pag tayo ay nagpaalipin sa pera, ang kamalimit po na alipin ng pera, walang pera. Tama po yun. Hindi lang po yung mayayaman na maraming pera. Minsan po, kahit wala tayong pera, minsan naaalipin tayo niya. Kasi na-focus tayo, kailangan magkapera, wala akong pera. Yun po nagagawa ng marami. Tayo po nagiging alipin ng pera. Money is not evil. Amen? Pag yan po napunta sa kamay ng mga righteous na nandito ngayon, can you say amen to that? Ang resulta yan ay marami pong righteousness na lalabas. Amen? Pag yan po napunta sa kamay ng mga hindi magandang elemento, magmamagnify din po yan. Ang sabi po sa Biblia, money is not evil. The love of money is the root of all evil. Yun po ang sabi. Kaya binabagay po ni Lord dito, sino pinaglilingkuran mo? Ikaw ba'y lingkod ng Diyos o alipin ng kwarta? Malingkod ng Diyos, andito po ba tayo? Kaya nga kayo nandito eh. Kasi mga lingkod kayo ng Diyos eh.
mga anak pa ng Diyos. Verse 25. Sabi sa verse 25, that is why I tell you not to worry about everyday life. Kaya pala sabi niya, yun daw pong nag-worry sa mga paligid niya, ano na kinabukasan ko, paano na yung anak ko, umalis kayo ng alas 5 na madaling araw, makakauwi pa ba siya? Pero hindi po yung buhay ganun. Kayo lang pa ba, nakakaisip po ba kayong ganun minsan? Makauwi pa ba? Diba ito na yung mga ganun po? Wala po sana nandito. Paano na to? Wala na to. Paano na to? Kanina 1,000 pera ko, ngayon 500 na lang. Kita niyo po, parang bata yung candy. 3 candy ko, ngayon 2 na lang. Wow! Di po, minsan po ganun din tayo, di po ba? Ganun din po tayo. So, ang sabi ni Lord, ay huwag ka magpaalipin. Kung 2 yan, magpo-provide si Lord ng panibagong lollipop para sa iyo. Ang sabi nito, huwag kang mag-worry whether you have enough food and drink or enough clothes to wear. May magagalit yata sa akin dito. This is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food and drinks or enough clothes to wear. Ang sabi po ng Panginoong is, isn't it life more than food? And your body more than clothing? Saan ba mahalaga, yung damit o yung susot? So nagtanong po ang Lord. So hindi po sasabi nito, huwag kayong bumili sa H&M at saka Uniqlo. Gusto po ni Lord yung meron kang budget. Amen? Can you say amen to that? May isang si Ate Cora. Amen po? Ang maganda po nito, pag doon na nakafocus ang ating mga sarili. Kaya ang sabi ni Lord, are we learning, church? Verse 26, look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. Nakita na po ba kayo na farmer na ibon? Kalapate, tapos may dalag-dalang arako? Wala po. Ang sabi kasi dito, tingnan nyo nga yung mga ibon na yan. Hindi yan nagtatanim at nag-harvest o nagtatago ng pagkain. Ang nagpapakain sa kanila, yung Heavenly Father na Creator nila. Amen po? Ang hindi ko sabi dito, ay, tinuturo pala ni Pastor Epe, maging tamad ako. Hindi po. Itong mga ibon na ito nga po, nagkikare si Lord, ang sabi niya, mas mahalaga ka sa Kanya. Kaya hindi ka dapat mag-worry. Ang context po nito, huwag mag-worry. Nakakamatay ang worry. Nakaka-apekto ang worry. Yung po sinasabi ni Lord Jesus Christ dito. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, di ba, aren't you far more valuable to Him than they are? Hindi ba mas mahalaga ka sa mga ibon na yan? Na hindi naman nagtatanim, hindi nag-harvest, hindi nag-iimbak, pero pinakakain sila ng Ama sa Langit. Can you say amen to that? Sabi niya, mas mahalaga kayo doon. Sabi ng Panginoon Jesus. Ang ganda po nito, no? Verse 27, can all your worries add a single moment to your life? So, ano po tabi ng Lord Jesus Christ ito? Worry. Yung mga warrior ba, nagiging 27 hours yung isang one day niya? Hindi. Nakakabawas pa nga po ng buhay, yung lifespan natin, pag worry tayo ng worry. Dapat mabubuhay ka ng 95 years old, naging 80 na lang kasi kawo-worry. Wala daw ang sabi sa verse 27, walang mangyayari sa kawo-worry natin. Yun po yung magandang translation dito. Verse 28, and why worry about your clothing? Sa kanina ho pagkain, ngayon damit. Amen. Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make clothing. Their clothing. No? Yung daw itong mga, yung mga lilies, yung mga tanim po doon sa kaparangan. No? Wala daw nagagawa ng damit nila, pero sila kagaganda. Sabi dito, yet Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. Alam ko po, nabasa na natin ito. Marami ng lessons tayo na pag-usapan sa bagay na ito. Pero bigyan niyo po ng puwang muli yung puso natin. Ito, tanggapin ko itong message mo itong sa akin. Kasi malimit ako mag-worry. Can you say amen to that? Amen. Sabi ito, si Solomon, yung pinakamayaman hanggang ngayon na nabuhay sa mundong ito, hindi nakapagdamit ng tulad nitong mga bulaklak na ito. Verse 30. And if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into the fire tomorrow, amen, He will certainly, can you say amen to this? One? He will certainly
certainly care for you. Siya ang bahala sa iyo. I like the word care. Siya ang mag-iingat, mag-aaruga sa iyo. Kaya ang sabi ni Lord sa mga kinakausap niya doon, noong first century, doon po sa Sermon on the Mount, na kinakausap din tayo ngayon, why do you have a little faith? Ba't ang liit ng pananampalataya ninyo? Can we say amen to that? Ang sabi po dito, sakit ka ni Lord. Kayang gawin ni Lord yan. He will certainly care for you. Verse 31. Kaya naging conclusion po ni Lord Jesus Christ. Bakit mo sinabing naging conclusion? Yung pong word na so. Di po ba? Yung another word sa so is I conclude. So, do not worry about these things. Anong things? What we will eat, what we will drink, what we will wear. Eat, drink, wear. Ano kakainin ko? Anong aking iinumin? Namimili pa nga tayo ngayon ng iinumin, zero ba? Or sugar free, o naman. Ano susuot ko? Sa closet natin, marami tayo. Nasuot ko lang ito last week. Ito naman. Di po ba? Di po ba? Pero sabi rito, huwag kayong maapektuhan ng mga bagay na ito. Verse 32, bakit daw po? Pag kayo ay nagpapa-apekto sa mga ano kakainin, ano iinumin, anong susuot, hindi bagay sa iyo to. Hindi bagay sa atin ang mag-worry. Ang sinasabi po dito ng Panginoong Jesus, hindi bagay sa iyo ito. Bakit ko nasabi na hindi bagay yung binulugan ko? Kasi these things dominate the thoughts of what? Unbelievers. Unbeliever po ba tayo? Believers? Believers. Itong mga bagay na ito po, hindi ko sasabing hindi tayo mag-isip, ano kaya yung ulam namin? Paano na kaya ang kinabukasan namin? Paano na kaya ang pag-aaral ng mga anak ko? Paano na kaya kami mag-asawa? Paano na yung trabaho ko? Pwede ho tayo magsabi ng paano. Pero wag ho tayo maapektuhan na mapaparalyze na tayo ng mga paano na yon ng worry. Kasi nakaka-paralyze po yung worry. Ang tawag nga po sa worry ay rocking chair. Nakita mo kayong rocking chair? Ika'y tumba ng tumba, hindi ka nakarating man lang ng pintuan ng bahay ninyo. Kasi may ginagawa ka, nandun ka pa rin, stationary. Nakita na po ba kayo na nagtumba-tumba, wala camellia, nakarating po na sa kote. Ganun lang na ganun, wala po. Ang worry daw po parang rocking chair. May ginagawa ka, walang nangyayari. Hindi bagay daw po sa atin yun. Kasi yan daw po'y pag-iisip ng hindi mananampalataya. So, ang bagay po sa atin ay magtiwala. Ano bang sabi? Your heavenly Father already knows all your needs. Konti lang po bang alam ng heavenly Father natin ang pangangailangan natin? O higit sa konti? Ayun po yung word, no? A-L-L, all. Alam daw po, ito maganda, alam na ng tatay natin sa langit. Yung word na already, alam niya na ang lahat ng iyong pangangailangan. So ito, ang topic nito, worry ha. Hindi po ibig sabihin, tutulog-tulugan na lang ako, alam na pala ng tatay ko. Hindi po pinag-usapan dito pagiging tamad at masipag ha. Ang puntos mo dito, nagkakaproblema ka, naapektuhan ka, imbis masaya ka, malungkot ka, imbis maganda pa ang natawan mo, nagwo-worry ka. Ang sabi rito, ito pong verse na ito sa mga taong yun, na alam kasi ng tatay natin sa langit ang iyong pangangailangan. Alam na ni Lord yan. Amen. Sino na malimit ang sabi, alam ni Lord to? Alam ni Lord ang pinagdaraanan ko ngayon. Sagot ako ni Lord. Meron po bang ganon? Sagot din ng Lord. Tutulungan ako ng Lord dito. Hindi po yung negative na pananampalataya. Yun po yung positive na pananampalataya sa Panginoon. Hindi po positive. Ano po yung positive thinking? Kinuha lang po ng mga New Age po yung positive thinking. As a man thinks, so he is. Mga ganun po. Yun po yung favorite verse ng mga New Age. Ano po yung mga positive thinker. What we are talking here is not positive thinking. Si Lord Jesus Christ po hindi nagtuturo ng positive thinking. Tinuturo ng Lord dito is positive faith.
positive attitude mo sa Panginoon. Alam na ng tatay mo sa langit ang lahat, sabihin natin lahat, ng iyong pangangailangan. Kaya ang gawin mo, alam na ho natin ito, Matthew 6:33. Ito nakakalam ng verse. Kinakata pa natin. Seek the kingdom of God. So instead mag-worry ka, mag-focus ka sa heavenly. Mag-focus ka kay Lord. Madadaanan po natin sa Book of Philippians. Yan po yung heavenly thinking, yung spiritual mind. Amen? Seek the kingdom of God above all else. Hindi ko sabi rito na lagi ako nakafocus sa langit. Hindi lang magtatrabaho. Yung trabaho mo, hindi sa mag-worry ka doon, ilagay mo sa kamay ng iyong hari. Kaya ng hari mong gumawa para yung sitwasyon na yan. Sa iyong pagpapamilya, sa iyong health, sa iyong lahat. Hindi mo nga lang siya hari, tatay mo pa siya. So yung kingdom na ito, kasi tayo po yung mga royalties. Kaya sinabi dito kingdom eh. As we receive the grace of the Lord Jesus Christ, we reign in life on this earth. We receive the gift of righteousness, Romans 5:17, and we reign in life. So you reign in life in the kingdom of God instead na tayo po'y talunan as a worry. Another way sa reign ay maghari, pagharian natin. O pagharian tayo ng kaharian ng Diyos sa lahat ng bagay. And live righteously. Mamuhay ka ng isang tapat. Kasi ikaw ay tapat. I am blessed, I am righteous. Remember? So, buhay natin, bis na ikaw mag-worry, Lord, ikaw ang katapatan ko, and the righteousness of God in Christ. Ano po magiging resulta? Pag nag-focus ka daw dun sa Lord, instead dun sa mga nag-aalis sa atin ng joy, naapektuhan tayo, pag nag-focus kayo kay Lord, mas makikita mo na kaya niya ibigay ang lahat ng bagay sa iyo. Ang sabi rito, He will give you everything you need. Ano sabi sa verse 34? Your heavenly Father already knows all your need. So seek Him. Fumocus ka sa Kanya. Yung kaya niyang gawin sa buhay mo. Ang sabi niya rito, He will give you everything you need. Kasi alam niya yun. Can we say amen again? Amen. So, sabi rito, don't worry about tomorrow. For tomorrow will bring its own worries. Wag ko kayo magdala ng worry kasi double baggage po yun. Today's trouble is enough for today. Galing po sa bibig ng Lord to. So wag daw tayo maging ahead. Wag naman ahead yung isip mo doon sa... Maganda po maging ahead pag nagpaplano kayo kung anong gusto nyo gawin sa buhay ninyo. Ahead po yon. Tama po yon o tama? Amen. Ahead ka, kaya meron ka mga pre-need. You can buy insurance, mga insurance rito, brokers. Maganda po yon. Amen. Hindi po yan sinasabi dito. Sasabi rito, yung worry mo, iniisip mo ng bukas. Paano kaya paano kaya naapektuhan na yung today mo na dapat masaya ka, naapektuhan ka nung tomorrow mo. Nasabi rito, don't worry about it. Bakit? Yung tomorrow, darating na yun. Kung may problema, no, yung araw mo ngayon, tama na yung araw na yun sa mga troubles na nangyari sa'yo. Ang maganda po, pag nilagay mo yung trouble mo sa Panginoon, no, He will turn your sorrows, your troubles into joy. Sabi mo sa kantang lagi namin kinakantang, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, broken toys, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Give it to the Lord. No? Yung po yung ganda ng kantang yun eh. Bigay daw natin sa Panginoon. Can we say amen to that? Amen. Hallelujah. So, malapit na tayo matapos. So, how do we capture these things and keep them from taking away the joy that is rightfully ours in Christ? Take note, yung joy po, atin yon. Ang joy tayo. Amen? Yung fruit ng Holy Spirit nasa atin. Nasa iyo ba ang Holy Spirit? Amen. Since nasa iyo Holy Spirit, yung fruit niya na love, joy, peace, gentleness, long-suffering, etc. 9 po yun, na fruit. Yun na po tayo at yun nasa atin. Inaalis lang ng kaaway yung identity mo na ikaw ay joyful. Amen. Ang sagot dito,
kung paano daw natin makukultivate, no, makakapture, na matatalo, itong magdanakaw na ito, na circumstances, people, na po, things, at saka yung pang-apat po, ano yun? Worry. Ang sabi ito, we must cultivate the right kind of mind. Na yun po yung chapter 1, chapter 2, chapter 3, and chapter 4. We can cultivate a right kind of man if we draw your identity, mga anak ng Diyos, from the living Word. At ang ating, we will draw that identity from the living Word, yung letter po ni St. Paul to the Philippians. Next week, we'll talk about the single mind, chapter 1. Huwag ko kayong mawala. Same place, same channel, same YouTube, same Facebook. Mag-usap na tayo, pasok na tayo sa chapter 1 ng mga Philippians. May mga joy po ba nandito ngayon? Nakatuto ba? Tinuwa?